At after nga namin mag-church ni Aliana noong Sunday, ay gustong-gusto niya talaga mag-lunch sa Japanese restaurant. Every time naman talaga ay nag-lunch kami doon sa Raminagi. Pero this time ay maiba naman. Katabi lang talaga ito ng Raminagi, pero lagi lang namin ito ini-ignore kasi feeling namin konti lang yung menu nila. Every time nga na dumadaan kami dito papuntang Raminagi, nakikita namin ito at nakukulangan nga kami sa interior design ng restaurant na ito. Kung bagay naghahanap pa kami ng conveyor belt sushi or kung sa Japanese ay tawagan nila ay kaiten sushi. Ito na yung mismong food na umiikot sa'yo sa conveyor belt. Kukuha ka na lang doon ng food ng gusto mong kainin. Na-experience yun sa mismong Japan. At nakakatuwa talaga. Tsaka pala yung pagbiling nila doon. Tinitignan nila yung pinakakulay or design ng plate. Bawat kulay or design ay may katumbas na presyo. Yun nga lang, nakakatawa talaga kapag marami kayong kumakain. Naku, talaga naman nagtataasan na yung plato sa harapan mo. Kasi diba, unlike sa mga restaurant, nililinis agad yun ng mga waiter. Pero doon, kakaiba. Syempre, iipunin lahat ng plate sa lamesa mo at after nun ay tsaka pa lang nila doon kukumputin. Medyo na-judge ko na maaga itong Genki Sushi. Grabe, ang sarap, worth it talaga. Kaming dalawa ni Aliana, first time namin kumain dito. Kaya naman sa magbabalak na kumain dito, don't worry kasi may lalapit naman sa inyo or mag-a-assist kung alam nyo na kung paano dito umorder. Una, sasabihin sa inyo yung about sa screen or sa tab. Pangalawa, yung may hot water dito sa table kung paano ito i-operate. Kasi pwede kayo gumawa ng sarili yung matcha tea. May matcha powder na nga pala dito mismo sa aming table. At ang next step ay o-order na kayo sa screen. Hindi na kayo mahihirapan doon kasi lahat naman tayo ay marunong na mag-mobile. Parang cellphone nga lang din yun. Per batch ang order. Yung nasa screen, meron doong maliit na parang train. At sa train ay meron lang maximum na 4 na items or food na kailangan nyo ilagay doon. Kapag napuno na, pwede nyo na iyon i-enter. Aandar na yon at ipiprepare na yon ng chef. At nga pala kapag yun ay in-enter ninyo, ay hindi na po pwede i-cancel. Kaya dapat i-double check nyo muna bago nyo i-enter. At kung nakukulangan pa kayo sa order, pwede pa kayo mag second batch, third batch. Ay naku, ito nga pala to yung nahawa ko. Medyo maalat siya compared doon sa talagang authentic Japanese soy sauce. Kaya naman naglagay ako dito ng konting tubig. Naranasan nyo rin ba kapag pumupunta kayo sa restaurant, yung medyo nalilito kayo sa menu? Sa sobrang daming option, parang hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta. Pero alam nyo ba dito sa Genki Sushi, ito na yata ang isa sa pinaka-organize na nakita ko menu sa buong buhay ko talaga. Ang dali-dali niyang intindihin. Per category kasi yung ginawa nilang menu. At this moment, alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman na marami palang klase ng sushi. Akala ko ang sushi, yung iroroll lang siya na may nori. At dahil sa menu nila, naintindihan ko na marami pala talagang klaseng sushi. At category sila based on style, preparation, at minsan ingredients. For example, ito ay isa-summarize ko na lang ha, katulad ng nigiri. Ito yung pangkaraniwan na fish or hand-shaped rice. Number 2, maki. Ito yung mga rolled sushi. Number 3, temaki. Ito yung mga cone-shaped hand roll. Number 4, gunkan. Ito yung mga boat style with soft toppings. Katulad na nakita nyo na egg ng fish. Next, sashimi. Ito yung mga raw sliced fish. Wala itong rice. At marami pa silang menu doon katulad ng mga ramen, yung mga side orders nila katulad ng mga tempura, karage, at marami pang iba. At meron din nga pala silang seared. Ito naman yung cook version nila ng nigiri kung ayaw nyo ng hilaw. O diba, kapag talaga namang marami nakakain si Aliana, syempre masaya rin ako bilang mami. At after a week, syempre bumalik kami ulit dito.